Sarado na ang opisina ng napatalsik sa pwesto na si Chief Justice Renato Corona. Ito ang tanong ngayon, gaya ng ibang mga estradong umalis sa pwesto, gagawaran din ba siya ng tinatawag na retirement ceremony, seremonya sa pagriretiro? Siyang kauna-unahang punong maestrado na nakonvict ng impeachment court. Narito ang pagtutok ni Steve Dailisan. Tulad ng ibang nagre-retirong opisyal ng pamahalaan, ang mga maestrado ng Korte Suprema binibigyan din ng retirement rights. Pero ang tanong, ang katulad ba ng napatalsik na si dating Chief Justice Renato Corona bibigyan din ng graceful exit? Ayon sa bagong pamunuan ng Supreme Court, wala pa raw linaw kung mabibigyan ng retirement rights si Corona. Depende rin daw kasi kung nais ba ni Corona na magkaroon ng retirement rights. It also depends on the justice concerned. Like, I think Justice Florentino Feliciano, well, he did not retire from the court. He resigned because he joined the WTO in Geneva. But it was his decision to do away with any retirement or farewell ceremonies. Kadalasan din na ginagawa ng programa sa special unbanked session ng nagre-retirong maestrado ng Korte Suprema. Bigyan siya ng memorabilia, sariling portrait, ballpen at iimbitahan ng kanyang mga kaanak at kaibigan para sa isang salo-salo. Magbibigay rin ng maiikling mensahe ang mga maestrado. Pero kung defense lawyer ang tatanungin, salungat naman daw ang desisyon ng impeachment court kung bibigyan ng retirement rights si Corona. Hindi ko alam kung maaring gawin yon. Dahil gaya nga ng alam natin, ngayon pa lang naman nagkaroon ng sitwasyon na ganito, kakaiba. So, hindi ko alam kung ito'y gagawin ng Supreme Court. Samantala, 2 araw makalipas sa tulan ng guilty, sarado na ang tanggapan ni Corona. Nag-e-empake na rin daw ang ilang empleyado nito. Pero karamihan abala na sa paghahanap ng opisinang malilipatan. Mailan din daw na umaasang ma-absorb ng susunod na Chief Justice. I know for a fact na dun sa staff niya, merong mga nanggaling dun sa previous Chief Justice, kay Chief Justice Puno, na inabsorb niya. And that can be done by the incoming Chief Justice. Ang mga staff ni Acting Chief Justice Antonio Carpio labas-masok na sa receiving section ng Office of the Chief Justice. Ang isang nakausap kong staff na tumangging humarap sa kamera, wala raw abiso kung lilipat pa sila sa opisina ni Corona. At bilang Acting Chief Justice, simula ngayong araw si Carpio na ang pumipirma sa lahat ng mga dokumento ng Supreme Court. Sa tanggapan naman ng PIO, naiwan pa mga bonsai ni dating spokesperson Attorney Maidas Marquez na sa tanggapan na ng Court Administrator nag-oopisina ngayon. Hindi na rin daw gaanong namomroblema ang mga staff ng PIO dahil madalas namang na-absorb ang mga tauhan ng mga outgoing Chief Justice. Luckily, the staff gets absorbed by every new incoming Chief Justice because it is felt that our work is essential and continues. It's not a certainty. Naisumiti na ng lahat ng justices ang kanilang statement of assets, liabilities at net worth nito pang Abril. Kung paano ito isa sa publiko, malalaman sa guidelines na itatakda sa June 13 Special Unbanked Session. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Matapos matagpuan ang isang granada sa harap ng bakod ng bahay ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, bantay sarado na ito ng pulisya. Mula sa Muntinlupa, Nakatutok Live, si Emil Suman. Emil? Mel, matapos na madiskubre ang granadang iniwan sa harapan ng bahay ni Ombudsman na Conchita Carpio Morales kahapon, pinaigting na ang seguridad sa takaran ng pamilya dito sa Muntinlupa. Nakuha na ng pulisya ang kombinasyon ng mga numero o yung lot number ng granada na natagpuan sa ibabaw ng plant box sa harapan ng bakod ng Carpio Compound pasado alas 3 ng hapon kahapon. Ang Subdivision Security ang nakakita ng M26 fragmentation grenade na nakasilid sa isang canister o garapon. Pero hindi raw niya matiyak kung iniwan ito ng isang nakasombrerong lalaki na namataan pasado alas 10 ng umaga. Hinala po kami na may laman po. Kaya binuksan po namin yung plastic, may sulat po. Kaya tumawag kami kaagad sa Muntinlupa Police po. Pero canister ba yun o talaga mukhang granada? Box po siya ng granada po nga. Nakalakip sa granada ang isang resibo ng gasolinahan. Sa likuran ng resibo, makikita ang sulat kamay ng mga katagang ayon sa pag-iimbestiga ng pulisya, mensahe raw para sa ombudsman. Pangdensa kay CCM nagmalakit. Okay, so walang anyone na nakapag-translate hindi natin talaga maintindihan. Isa to sa ating pipilitin i-decipher. We can say that. Siyempre, granada yun, explosive yun eh. But then, yun nga lang, yung appearance ng granada dyan, intact yung dalawang safety pin niya,
At besides, nasa loob pa siya ng canister. So talagang hindi magano yung niya, no, yung detonating lever niya. So Hindi pa sasabog. hindi para sumabog. Katatapos na impeachment trial, pero wag natin sana kalimutan na si ombudsman ay ombudsman. At yun na nga, bilang ombudsman, talagang maraming mga siguro hindi nagugustuhan yung mga decisions, no? So we really have to look into so many, lahat ng mga posibleng mga pangyayari ay ating titignan. Ipapa-verify nila ito sa Logistics Division para matukoy kung kanino at saan naka-issue ang granada. Matatanda ang kamakailan lang ay naging kontrobersyal ang pagtestigo ng ombudsman sa impeachment trial ng nakonvict na si Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Pero sa ngayon, wala raw nakikitang motibo ang mga pulis sa pangyari kundi para takutin ang ombudsman. Tanong ko si ma'am, ito po yung parang kwan niya. Kung sa kwan, initial niya na CCM, Conchita Carpio Morales. Sa warning, para nako, dahil seal siya. Kahit na masipa mo, ihagis mo yun, hindi po puputok. Kasi nandoon po pa yung kwan niya, yung pin. Wala pang na-establish na motive, although may nakuha na yung lot number ng granada at malinaw ho na, malinaw na hindi galing sa pulis. Ang tinitingnan lang ho kung yung lot number yun saan nanggagaling, kaya titingnan po yung iba pang mga uniform service unit. Sa pakikipag-usap rin daw nila kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, ilang oras makaraang madiskubre ang granada sa harapan ng bahay niya pasado alas 3 kahapon. Relaxed at hindi niya raw kinakitaan ng pagkabakala ang Ombudsman. Wala kang makita po na indication na natatakot po. Kasi yung kausap ko, casual siyang kausap. Wala man kami nakita na takot siya. Basta kami sinabi ko na we will investigate itong nangyari. Sa kabila nito, pinag-utos na ni DILG Secretary Jesse Robredo na dagdagan ang security detail ng Ombudsman. Tuloy-tuloy din ang pagroronda ng mga pulis sa may tahanan nito. Magre-request muli ang pulisya sa Ombudsman para muling makita ang laman ng CCTV sa bahay ni Morales sa pag-asang baka nakunan ang nag-iwan ng granada. Nasa pangalaga na ng Explosives and Ordnance Division ang M26 fragmentation grenade na iniwan sa harapan ng bahay ng Ombudsman. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Hindi naman daw natatakot si Ombudsman Conchita Carpio Morales kahit na may natagpo ang granada malapit sa kanyang bahay. Ayaw ring isipin ni Morales na ang motibo sa pag-iwan ng granada ay may kaugnayan sa naging papel niya sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Nakatutok si Chino Gastong. Isang araw matapos matagpuan ng isang granada malapit sa gate ng kanyang bahay, relax at nakangiti pa si Ombudsman Conchita Carpio Morales ng aming puntahan sa kanyang tanggapan sa Quezon City. Ayon kay Morales, mula nang maupo sa pwesto, tinanggap na raw niya na ang mga banta ay magiging bahagi na ng kanyang buhay. Maging ang kanyang pamilya, kalmado at hindi rin daw gaanong naapektuhan sa insidente. I'm a fatalist. If it's your time, it's your time. So I know I'm in the embrace of God because I know that I have not done anything wrong. I'm not trying to malign people just because they are not your allies. Ayaw ding iugnay ni Morales ang insidente sa impeachment trial ng napatalsik na si Chief Justice Renato Corona. Masyado raw kasing maraming posibilidad para tukuyin ang iisang motibo. Kahit ang sulat na kasama ng granada, wala rin daw kahulugan para kay Morales. Bagaman ang initials na CCM ay maaari raw tumutukoy sa kanya. Ang testimonya ni Morales ang itinuturong rason ng ilang senator judges kaya nakumbinsi silang hatulan ng guilty ang dating punong mahistrado. I don't like to make any guesses. You know, it's difficult to make any guesses at the time. Well, there are so many possibilities. Bagaman nasiyahan si Morales sa naging takbo ng paglilitis ng impeachment court, nang muling tanungin si Morales ng media hinggil sa naging testimonya ni Corona. Because he was saying the exact opposite of what happened. Please do not activate my anger. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nagdesisyon na ang napatalsik na Chief Justice Renato Corona na isuko na ang laban at magsimula ng panibagong kabanata sa kanyang buhay. Hindi na raw questionin ni Corona sa Korte Suprema ang naging hatol ng impeachment court sa kanya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Masakit mang maisulat sa kasaysayan bilang kauna-unahang Chief Justice ng Korte Suprema na napatalsik matapos mahatulang guilty sa impeachment trial, handa na raw si Renato Corona na talikuran ang bahaging ito ng kanyang buhay at umusad na sa ibang bagay. Kanina lang niya ipinarating ang desisyong ito kay Defense Attorney at spokesperson Tranquil Salvador III nang dalawin siya nito sa ospital. Sinabi niya in these words, no? He considers it as a closed chapter na sa kanyang buhay at siguro ay ang pag-iintindi ko doon is he will be venturing in other activities already. He's moving on, moving forward. Nagdesisyon na raw si Corona na wag nang questionin sa Korte Suprema ang hatol na guilty sa kanya na isa raw sa mga opsyong legal na pinag-aaralan ni Lead Defense Counsel Retired Justice Serafin Cuevas. Isa sa mga kinonsidera ni dating Chief Justice Renato Corona sa kanyang desisyon ay ang iiwang marka nito sa mata ng publiko at sa ating kasaysayan. Ayaw raw niyang matandaan bilang punong maestrado na takaw sa pwesto. High ground na siya. Nakita niya kasi nilabas niya yung waiver niya. Ayaw niya maalala parang kapitoko siya dun sa posisyon. At dahil umiiwas sa stress si Corona, di na raw ito tumututok sa mga balita. Di nga raw niya alam na dumarami na ang mga kumagat sa hamon niyang pumirma ng waiver kung di pa ito naikwento sa kanya ni Salvador. Sa ngayon nakakonfine pa rin sa ospital si Corona, pero maaaring makalabas na raw ito sa ospital sa lalong madaling panahon. Ilang araw na lamang ay pwede na siya makauwi. At nakakausap naman na siya. I think he has improved. Pero binabantayan talaga doon yung puso Dahil tapos ng impeachment trial, tapos na rin ang pagsaserbisyo ng defense team kay Corona. Si Salvador, handa nang bumalik sa private law practice at sa pagtuturo. Si Attorney Rico Paulo Quicho naman, gustong sumabak sa politika. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24